Kumusta po mga ka-viral? Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel para sa ating latest update ngayon sa kaso ng kasambahay ni si Nanay Elvie Vergara. Habang buhay na pagkabilanggo at walang piyansa ang kinakaharap ngayon ng mag-asawang Ruiz sa kasong illegal detention na isinampa sa kanila ng Commission on Human Rights at ng mismong biktima na si Elvie Vergara. Dahil sa ilang taong binilanggo sa kanilang bahay at paulit-ulit na binugbog hanggang sa ito'y mabulag. At kahit ni piso ay wala itong tinanggap na sahod mula sa kanyang mga amo. Napasigaw pa nga sa galit si Senator Jingoy Estrada sa babaeng amo. Dahil sa galit na kahit katiting na awa ay hindi ito naibigay sa kaawa-awang kasambahay. At tinawag niya pa itong malahayop dahil sa pag-uugali ng mag-asawa, lalo na ng babaeng amo na si Franz Ruiz. Habang buhay na kulong at pagbayari ng malaking halaga sina Franz at Jerry Ruiz para mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Nanay Elvie Vergara. Yan ang sigaw ngayon ng taong bayan sa kaso ng kasambahay na pinagmalupitan ng mga amo sa Mindoro. Dagdag pa ng mga netizens, pakibilisan ang pag-usad ng kaso nang mahatulan na ang mga suspect. Habang nasa kulungan sa Senado, sina Franz at Jerry habang inaantay ang pinal na desisyon ng korte sa mga kaso na isinampa laban sa kanila, tila hindi pa rin maibsan ang galit at pagkamuhi ng mga tao na naaawa kay Nanay Elvie Vergara para kina Franz at Jerry Ruiz. Subalit sa kabila nito, tila matigas pa rin ang loob ng dalawa at mariin na itinatanggi ang umano'y pananakit nila sa kanilang kasambahay na nabulag at nabungal ang mga ngipin. Mga anak at pamilya ng mag-asawa sa Mindoro ay hindi makakalabas ng bahay dahil sa pangungutya at galit ng mga tao sa kanilang lugar. Ayon sa balita, na trauma di umano ang mga anak ni na Franz dahil minsan daw ay inaway talaga sila ng grupo ng mga babae habang naglalakad sa kalsada. Dahilan para matakot na silang lumabas at baka kung ano pa ang gagawin sa kanila. Nais naman umapila ng mag-asawa na bigyan ng maximum protection ang mga anak dahil sa ngayon ay nakahiwalay ang mga ito sa kanila. Bagay na hindi pinaboran ng mga otoridad. Alam ng mga tao sa lugar nila na kilala ang kanilang pamilya at marami din ang kanilang mga kamag-anak na sasagip at poprotekta kina Danica at sa kapatid nito. Samantala si Nanay Elvie noong namasukan sa kanila ay walang sinuman ang tumulong sa kanya habang minamaltrato ito sa kanilang bahay. Kaya nararapat lamang na maging patas ang pagtrato sa biktima at akusado. Sa ilang taon na paninilbihan ng pobreng kasambahay sa mga Ruiz ay walang sinuman na naglakas loob na tulungan ang babae kahit alam na nila ang dinadanas doon sa kanilang tahanan. Kahit ang kapitan ng barangay na sanay maging tagaprotekta na mga karapatan sa kanyang nasasakupan ay naging bulag at may kinakampihan. Pati ang babaeng pulis na nilapitan ni Nanay Elvie ay naging taksil sa kanyang tungkulin para ipikit ang mga mata sa katotohanan. Kung hindi pa nadiskubre ng mga kapatid ng biktima at nasagip sa Batangas si Nanay Elvie habang nasabay ng mga anak ni na Franz, ay baka patuloy pa ang kalbaryo niya sa kamay ng mga malulupit na amo. Kaya sa paglantad ng kasong ito sa publiko ay marami ang nagulat, nanlumo at nagalit sa ginawa kay Nanay Elvie. Kahit sino man ay hindi karapat-dapat na tartuhin na parang hindi tao. Kaya sigaw ng taong bayan, pagbayarin ang may sala, bilisan ang hustisya para kay Nanay Elvie. At yan nga po ang ating latest chika ngayong araw patungkol sa kaso ng kasambahay ni si Nanay Elvie Vergara. Maraming salamat po sa panunood at abangan niyo po guys ang susunod nating mga updates sa channel na ito patungkol sa kaso ni Nanay Elvie Vergara. Thank you po sa panunood.